araw po sa lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ituturo ko sa inyo ay forward reverse wiring connection. So ito na po yung ating materials na ating gagamitin na naka-install na. So ito po yung ating 3-piece na circuit breaker. Ito naman po yung ating power source ng ating accessories. So ito naman po yung ating magnetic contactor with overload relay at isa pang magnetic contactor. So dalawang magnetic contactor at isang overload relay. So ito naman po yung ating mga push button. Okay? Ito po yung ating forward at ito naman po yung reverse. Ito yung stop. Okay? So ito naman po yung lead indicator nating na forward and itong isa reverse din yung pula. So sundan nyo lang po yung ating schematic diagram na naka-flash dito sa ating screen. Magsisimula na po tayo sa ating wiring connection. So unahin natin dito guys ay ang power circuit. Sundan lang po natin yung ating schematic diagram guys na naka-display sa ating screen. Line side. Okay? Okay, so dito na po tayo sa ating load side. So dito tayo kukuha ng okay. So lagyan din natin siya ng jumper dito sa kabila para sa ating reverse, no? Okay, so dito na po tayo sa reverse side, no? Sa ating so tanggalin ko muna po yung ating overload o yung ating temperature overload relay para ma-connect natin ng maayos. So itong blue natin guys, pag reverse yan po yung magiging line 1. So ilagay natin siya dito sa ating ito, right side ng magnetic contactor number 1. So itong yellow guys, as is lang po yan. Walang pagbabago dyan. Wala to ila kasi mayroon pa. So itong red okay. So yan na po yung ating power circuit. So dito na po tayo sa ating load side.
So lagyan natin ng power supply yung ating miniature circuit breaker. So dito natin kukunik yan para safety po yung ating ginagawa, no? Pwede namang directional po, pero sa aking version, so nilagyan ko po siya ng MCB, no, para at least mag-trip man yung ating main breaker, magkakaroon pa rin ng mga lead indicators dito sa ating mga accessories, no? Okay, so tapos na po tayo sa ating power circuit. Okay? So ngayon guys, ang isusunod natin, control circuit na ang susunod natin, no? Sundan nyo po yung ating schematic diagrams na naka-flash dito sa ating screen. Tanggalin natin para makita nyo. Ito po yung sa likod guys. Okay? So line 1 natin. Connect tayo dito sa ating line 1. Okay, dito sa ating MCB or miniature circuit breaker. So i-connect natin siya dito sa ating stop button, which is ito. Okay? Ito po 'yon. Normally close. Okay? So terminal lang number 1. Okay? At ang labas ng line 1 guys, dito sa terminal 2 ay papasok po siya sa ating saan ba yung forward? O ito. Dito sa terminal number 3. Okay, sun normally open. So dito po yan guys. Okay. So dito sa 4, sa terminal number 4 ng ating forward button, ay papasok po siya sa ating reverse contactor na normally closed na terminal or yung auxiliary contact niya, no? Ito po yung reverse natin. Forward, reverse. So dito po tayo sa normally closed na auxiliary contact. So dito natin siya i-connect sa normally closed. Okay. Dito. Okay. At ang labas niya guys, sundan nyo lang po yung ating schematic diagram guys ha, naka-display sa ating screen. So dito tayo sa normally close out. Okay, so sa papunta po siya sa forward na A1. Okay, forward A1, which is ito po yung forward contactor natin dito sa kanyang holding coil na A1. Okay, so okay, so ang labas, pagpasensyahan nyo na po yung wire natin guys na ginamit natin sa ating control circuit kasi isa lang po yung kulay na ginamit natin. So sundan nyo naman po yan dahil may nilagay ko na schematic diagrams natin. Ito po yung papunta sa ating forward na overload relay. Okay, ito po yon sa normally close.
ito naman po ay diretso na po yan sa ating neutral or line 2. Okay, so connect natin. So ang line 2 natin guys, ito po yon. Nandito po tayo, balik po tayo sa ating MCB. So dito po yan. Okay, so ngayon guys, balik po tayo dito sa ating schematic diagram. Dito sa ating forward button. Okay, so maglagay po tayo ng yung holding contact ng ating push button. Ito po yung holding contact natin. Sa ating forward contactor, no? Dito sa normally open. Okay. Tapos na po tayo sa ating forward, no? So ngayon guys, dito na po tayo sa ating reverse. So pag reverse guys, dito tayo sa ating forward na magnetic contactor. So maglagay na rin tayo ng holding contact dito sa ating reverse contactor. Okay. Pag holding contact guys, dito po tayo sa normally open, no? Dito po 'yan. Okay, so dito pa rin tayo sa holding contact ng forward, or reverse, sorry. So ito na po yung interlocking guys. Okay. Ito po yung ating A1 sa reverse contactor. So yung ito natin dito sa ating reverse contactor ay pupunta po siya sa A2 ng forward.
Actually guys, ang gagamitin ko lang dito ay ang normally close, no? Nagamit na pala natin yung normally close natin sa forward and reverse dun sa interlocking niya. Pag gumawa po tayo ng forward reverse, kailangan tigdi dalawa po yung ating yung malalaking contactor, no? Para hindi na po tayo gagamit ng relay. Ito forward, ito reverse. Kung anong galaw nito, dapat aandar yung forward na contactor, aandar din yung forward na ating relay. Magkasabay po sila para makuha natin yung off indicator. Okay, parehas yung action nila, no? So dito tayo sa kabila guys. Dito sa ating ito forward, ito reverse. So yan na yan. So gagamitin natin yung normally close dito guys. So una natin. Okay. Ito. Yan. Yan po yung normally close. Ang baba pala yung normally close. Okay. So ang sa baba ang normally close. Okay. So maglalagay na po tayo ng mga lead indicators natin dito sa forward at reverse. Kabit na natin or lagyan natin siya ng mga connection sa ating mga indicators. Okay, so dito tayo. Pula is ito po yung reverse. So dito natin siya i-connect sa ating reverse contactor ng holding coil. Yan, yung reverse natin. Buhol na, no? Ganyan talaga pag wiring. So yung ating forward green. So ilagay natin siya sa ating holding coil, no? Na E1 tsaka E2. Dito na po tayo sa ating papasok siya rito sa normally close. Okay, so ngayon guys, install ko muna yung motor.
Okay. So, tama yung 3-piece natin. Nung una kong nilagay na overload relay guys, sira pala, nagiging single phase lang po yung ano niya, kaya hindi siya gumana. So ngayon pinalitan ko muna siya ng overload relay. Ito na po yon, kasi sira po ito. At dinagdagan ko na rin po siya ng ito po yung off indicator natin. Ito naman yung trip indicator natin. Okay, so pasensya na po kasi ito lang po ang naging problema, kaya medyo natagalan po tayo. Ito po yung ating forward na contactor. Ito naman po yung reverse na contactor natin. Ginamitan ko po siya ng dalawang general purpose na relay, kasi yung ginamit natin na contactor dito guys ay isa lang po yung normally close. Ginamit ko na po siya sa ating interlocking. So ngayon, wala na tayo pwedeng magamit dito sa ating off indicator, kasi yung off indicator dalawang normally close din na ating gagamitin para makuha natin yung features ng off indicator. So ngayon, gumawa ako nilagyan ko na lang siya ng general purpose na relay. So sabay po itong gagana, itong forward na contactor at itong forward na relay, magkasabay po yan. Reverse na contactor, sasabay din po itong reverse na relay. So para makuha natin yung off indicator. So again, ito po yung ating off indicator, trip indicator, forward button, stop button. Ito naman yung reverse button, at ito naman yung forward na indicator, at ito po yung reverse na indicator. Okay, so una natin. Okay, ito po yung ating MCB or miniature circuit breaker para sa ating accessories, no? So on natin. So naka-off position po tayo guys. Okay, so forward natin. Tingnan natin yung direction ng ating, ito guide natin guys ha. Forward. So yan po yung forward natin, at gumana rin yung ating forward na indicator. Okay, hindi natin siya ma-reverse unless kung i-stop muna natin. Yan po yung operation nito. Forward, stop, tsaka pa magpo-proceed doon sa reverse. Hindi po pwedeng nag-forward ka, didiretsuhin mo ng reverse. Hindi siya po pwede, hindi siya gumagana, no? Yan, no? Kasi may interlocking po tayo guys. So ngayon guys, stop natin. So tingnan natin yung direction ng ating, yan po yung forward natin. Okay, so yan yung forward natin. Pag ganon, di ba? So ngayon guys, pindutin natin yung ating reverse. Yan. So gumana yung ating reverse na indicator, at counterclockwise na naman yung ikot ng ating motor. So stop natin.
Okay? So, for example guys, naka-forward tayo. Yan, naka-forward tayo. Kadalasan na mangyayari, no, sa ating control. Pag ito po ay uminit guys, itong ating motor, pag once na ma-detect ng ating overload relay, ay automatic na iti-trip off niya yung ating control. Okay? So kunwari uminit, so dapat yung trip indicator natin guys ay umiilaw. Okay? So trip natin. Umilaw yung ating trip indicator, no? Pag ma-check na natin yung motor natin guys na wala siyang problema, no? So ang gagawin natin dito sa ating overload relay ay may reset button dyan. So i-reset lang natin para mawala natin yung, o para mamatay yung ating trip indicator. So i-reset natin. So nawala na po yung ating trip indicator. So ibig sabihin ready na po yung ating control, no? Ma-operate na natin siya forward o reverse. Okay, so paano rin natin forward. Okay, so umiilaw yung ating forward indicator. Stop natin. Okay, yan po yung forward clockwise. Ito naman po yung reverse. Pag ganun guys, baliktad, no? Yan po yung clockwise. So pag reverse guys, ito po yung reverse natin. Yan. Patayin natin. So, counterclockwise naman yung ikot ng ating motor. So, yan po yung reverse natin. Okay? So, I hope na may natutunan po kayo sa ating video presentation ngayon na forward reverse. Kung may natutunan po kayo guys, paki-thumbs up. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. At paki-hit na rin ho sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pa mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!